Okay, nandito tayo sa bagong episode ng ating Bardagulan session. Hello po sa lahat. So yun nga, nandito ako para makipagbardagulan Oh, kay Coach. bardagulan, usapang Oo, of bardagulan course. 'to. Lately nga, honestly, yung Oo, usapang bardagulan na yan, nagsimula yun nung I was college eh. oo, Naalala ko tuloy yung college life ko. May mga hmm, friends ako, mga kaklase ko mga before. chicks. Chicks, exactly. Oo, Naggagandahang chicks na oo, nagtataka ako, pag nagpapayabangan kami ng allowances, almost ang kaya ko lang i-present sa kanila is 1,500. hmm, Pero sila, umaabot ng almost 10,000, wow! 20,000. Kaya sabi ko, saan yung kinukuha niyang mga... Magulang ba o hindi? Yun nga eh. Kasi Oo, balita ko, yung mga kaibigan kong yun dati, hmm, kinikwento nila sa akin, kagaya hmm, na lang ni Christine, hmm, nakwento niya sa akin before na may sideline siya. Sabi hmm, ko, anong sideline ba yan? Ayun daw, taas noo, hmm. kahit kanino, pati palda, isasama ko. Yun yung Wow! sabi niya. Mga So nepo sabi, ba 'yan, mga nepo? parang ganun ho. Pero sabi nga, coach ng mga kaklase ko, hindi Hmm, mo yung makakayang gawin kasi wala ka namang key. Sabi, anong key? oh, Sabi ko, anything that else. Sabi ko, hmm, nakakatawa lang pero nakakahiya sometimes kasi sabi ko hmm, nga sa kanya, pag sumasabay ako hmm, nag-co-commute lang. Sila, may ah, mga ang kotse, gagandang sasakyan. may nagsahatid, May mga service. may mga service. Exactly, may mga service sila. Then yun, nung Hmm, nakapag-graduate na ako, meron naman dito sa Manila, hmm, nakapaghanap ako ng isang work here in Manila at hmm, may naging friend din ako oh, na kung gumastos, milyonarya. Kasi milyonarya. meron siyang Cartier. Cartier, Yes, Cartier. ah, Meron din pa siyang luxury na relo na Rolex, Rolex. Nagpasama nga lang oh. siya kahapon sa akin. Oh, saan kayo Oo. nagpunta? Pumunta kami ng Podium. Podium. Bumili siya Anong binili ng niyo? bumili siya ng isang Rolex na regalo Wow. for her mom, sabi niya. Wow, Then sabi niya rin bigati. sa akin, Ano daw trabaho nitong chicks na honestly, 'to? wala siyang trabaho. Kaya ako nagtataka sa sideline na to eh. Kasi nung Oo. college yun, I was experienced that. Tapos ngayon, na-experience ko na naman ngayon na may work na ako. Hmm. Kaya ibig sabihin, kalat-kalat. Yung mga Oh. kaganitong chicks. Eh, itong mga Oh. chicks na to, hindi naman chicks silog na kagaya ng Oh. iba. Chicks talagang literal na Oo. magaganda. Pero ang pinopoint ko doon, bakit Hmm. ang bilis ng pera nila? Hmm. Kagaya niya, pag kumakain sila, nakakain sila sa mga wagyu, kinakain nila, sabi niya, mura nga lang Bigati yan. na. Oo. Tapos, niyaya pa nila akong kumain sa mga restaurant na mamahalin. Wow. Kagaya na lang yung dito sa sikat na steakhouse. Mga Wolfgang ba 'yan? Wolfgang, exactly po sa Wow. Wolfgang nakatikim ako dahil sa kanya. Wow. Lilibre niya ako at Oo. bigla na lang may lalabas sa sasakyan na Porsche. Oh. Porsche ba yan or what? Na sumundo siya. Oh, speaking of mga ganyan chicks, may mga ganyan chicks na kumikita kasi meron silang sinatawag na narinig ko lang may mga sponsor daw sila. Sponsor. Oh, yun nga, Oo. yun nga. Yun nga po yung sinabi niya, may sponsor nga daw siya. Oo. At yung sponsor niya, hindi lang isa, Oo. kundi dalawa. At Oo. hindi lang dalawa, sabi niya, nadulas pa siya one time, tatlo. Tatluhan Kaya sabi pa. niya, minsan, pag sinusundo siya, nagtataka ako eh. Iba-iba. Minsan, iba-ibang sasakyan. Ano mga sasakyan Eh, nakita yun nga mo? problema, ibang sasakyan, pero ayaw ipakita, ayaw ipakilala sa akin. Ano mga sasakyan yun? Anong Kagaya brand? kagaya na lang ng Royce. Tawag doon. Rolls-Royce? Rolls-Royce, kagaya ng Wow. yan. Tapos kagaya ng Anong yun, plaka? Porsche. Yung isang number? Yung isang Oo, parang ganun na number. Parang feel ko nga, pag ganun mga number, Gobyerno, gobyerno yun eh. Oo. Tignan mo, yung mga friends ko tong chicks na to, hindi lang talaga kumikita ng normal. Kasi yung kinikita nila, parang connected sa kaban ng bayan. Di ba? Parang Oh. nakakaino lang tignan. Wow. Na yung mayaman sila with parang benefit na nagbabayad ako ng tax, ginagamit din nila. Oo So, nga. ganun nga yung datingan ng pakiramdam na parang magkaroon ako ng mga chicks na ganito. Oo. Na habang ako, naghihirap, sila Sila nagsasarap buhay. may nakaahon sa Oo, kahirapan. dahil sa sponsor. Oh, pero din yung ibang chicks na kumikita sila sa online naman, yung mga aluwa. Oo. Para siyang OnlyFans, di ba? OnlyFans, oo nga, kagaya niyan, may mga kilala rin ako na naging friend ko before Oo. na gumagamit ng ganyang platform para kumita ng pera. Na nakapagpatayo na ng bahay, Wow. may sasakyan na, Magkano daw kinikita nila sa mga almost ganyan? 500,000 eh. Wow, per Oo. ano yun? Per month. Wow. Or per kung sino magsusubscribe, kung sino yung Oo. magkakagusto sa content na yon. Wow. Pero sabi nga naman ng mga ibang kaibigan ko po na kagaya niyan, is at least they help. Nakakatulong naman sila sa mga kaibigan, sa pamilya. Pero kung isipin mo pa rin, masama pa rin yung dating eh. Kasi Oo. nagbebenta sila ng laman. Kaya parang ang dating, kung tutuusin, kawawa naman pa rin yung mga graduate ng matataas na honor, yung mga Oo. Latin honor. Kung Naghihirap. sila naghihirap mag-aral para makahanap ng magandang trabaho, sila, taas palda lang ang gagawin nila. Oo, ganun Ang laki ba? na ng pera nila. Oo. So, parang kung iisipin mo, kung ganun yung mindset ng iba, edi sana ganun na lang pala para kumita ng pera. Yung nga lang,
corrupt yung utak ng mga chicks na to, ano? Oho, dahil nga sabi nga nila coach na ang pera talagang makapangyarihan kaya nga ang daming nabubulag. Kagaya ngayon nito nangyari ngayon lang doon sa Cebu. May isa akong friend doon from Cebu na tumawag na sinabi sa akin na ma'am, bisita ka tayo dito, tumulong tayo doon sa Talise. Ba't ko tutulong doon? Bakit may sapat ka na bang connection para tumulong? Hindi naman ako tumulong doon, magbibigay lang ako ng mga relief goods. Uy, saan galing? Ito, sa sponsor. Sabi ko, sino yung sponsor naman yun? Para namang napakalaki ng sponsor mo para tumulong Bigat, nga. Sabi ko, oo, tutulong talaga tayo para naman maibahagi ko yung napagpaguran ko kahit pa paano. Ano bang pinagpaguran mo? Yun, sponsor. Yun lang naman usapang sponsor na. Ang tanong, itong mga chicks na nakikilala mo, na may mga sponsor o kumikita sa parang OnlyFans na aluwa or online, nakapagtapos ba sila ng pag-aaral? Yun nga hindi ko po yun natanong. Saka expectedly, mga fresh kasi itong mga chicks na to. Hindi ko lang masasabi kung nakapag-aral. Pero yung ibang mailan-ngilan, may utak naman. Nakapag-aral naman. Yun ang hindi ko alam. Kasi kagaya nga po ng mga iba kong friend, meron akong kilala na yung iba hindi na nakapagtapos, grade 11 lang. Yung iba naman hindi nagtuloy ng college kasi nga nabulag din sa pera. Meron yung mga chicks naman na tuition fee nila, tsaka yung pang-allowance nila, tsaka panlibro nila, galing sa sponsor. Di ba may ganun din? Oo, exactly. Yung balik po tayo sa college, yun, ng araw na yan, hindi ko makakalimutan. Hirap na kumayod yung father ko para pambili ng mga gamit. Yung pang-OJT namin. Imagine, yung kaklase kong chicks na yun, nagpapautang pa para meron pang work and travel sa abroad. Para lang masustentuhan ng iba naming tropa, nakaklase, yung mga pangangailangan namin. So parang ang laki ng sponsor niya. Kaya sabi ko sa kanya, pwede mo bang ipakilala yung sponsor yung mga usap mo, lagi mo nakakasama. Sabi niya, it's none of our business. Kaya, di ba? Kayong mga sponsors dyan, baka naman, kasi usually lahat ng sponsor ngayon, ayaw ng chicks-silog. Gusto nila talaga ng literal na chicks. Minsan yung mga bugaw, nag-aalaga din yung mga sponsor. Ito pang masaklap, coach, kasi dati yung mga bugaw dati, dyan lang sa Malate makikita, yung iba kung saan-saan lang. Ngayon, may mga meron na rin silang type A, type B. Kung type B, dyan lang sa labas. Ano yung type B? Yung type B, yung mga sinisipulan, yung with wheel. Ganun. O yung class A naman, hindi mo masisipol kasi hindi mo makikita. Ganun. Oo, kasi kapag class A daw, palakpak na. Oo. Ayan, clap. O, ibig sabihin, yun yung mga babaeng matataas na. So, ibig sabihin, may class A sa class B na rin. Ano daw yung mga sigaw na mga presyohan daw dyan? Ang mga presyo sa class B, ang presyo kasi sa class B dito ka matatawa, pumapatol 2.5, Wow. 3K, 2K lang, pandagdag lang ng tuition. Grabe may ganun daw, naman tapos yan. 2.5, pandagdag lang ng pagbayad ng kuryente. Anong itsura ng mga babae yan? Mukha namang sugpo. Meron naman minsan, may mga magaganda rin naman. Hindi naman namin nilalahat, hindi naman lahat ng nilalahat ng tropa ko, pero karamihan ng nasa class B na mga babaeng nagpapa-sponsor. Yung mga minsan mukhang sugpo, may minsan nanay, minsan yung parang mami na. Sino yung mga namimili? Mga umiikot-ikot lang ng mga may sasakyan lang din. Minsan meron pang move it. Yung nakakatawa naka-move it pa. Sumasakay din kahit pa paano. 500 lang daw, pambili lang ng kape at gatas. Grabe ang hirap ng buhay, coach. Pero itong mga class A, coach, hindi mo ina-expect. Kasi meron ako nakilalang porn star from Viva Max. Wow. Napag-usapan lang yung last time. Viva Max, Mahabot daw ng offer sa kanya almost 400 to 500,000. Wow. Just sa commitment, ha? Ang tanong, pumapatol ba sila? Yun nga ang maganda doon, matatalino rin tong mga chicks na to. Kasi ang ginagamit nila, utak sa kakatawan nila. Wow. Kaya kayo kung maghahanap kayo ng sponsor ninyo, siguraduhin nyo naman na fit kayo doon sa minamarket ninyo. Kasi yung class A nga na sinabi namin, ang rate nila almost 500,000 na. Almost 100,000. Kapalit lang maging shota ng mga sponsor nila. Oo nga Nakakatawa nga yung mga pangalan dito sa Pilipinas. Parang binago yung pangalan, no? Kasi dito, sponsor. Pero pagdating sa mga international, ang talagang tawag sugar daddy. Pero dito parang kinahihiya yata yung pangalan na sugar daddy. Kung tutusin kasi, coach, sugar daddy, pag titignan mo kasi, or maririnig mo sa labas, pag sugar daddy, aasarin ka nila, sasabihan ka nila, uy, saan namang Pilipinang nakaangat ng buhay dahil sa isang sugar daddy o sa isang apam. Pero kung tutusin, sponsor, saka isang sugar daddy, wala namang pinagkaiba. Yung sugar daddy, medyo yun lang yung kinilala na way kung paano magbenta ng katawan nitong mga chicks na to. Pero ngayon, sponsor ng tao kasi medyo shala na daw pakinggan. Para may dating daw. Kasi may kagaya ng iba, meron ako mga friend from Viva Max pero hindi ko na i-mention na sinabi nga nila sa akin ng sponsor daw, talagang mapagkakatiwalaan naman. Wag mo lang daw sa dadamutan ng kanilang kahilingan. Ano daw mga posisyon ng mga niya? Walang pangalan
yan, position lang ng mga sponsor Ito, may natin. mga sponsor tayo na, ay, Diyos ko, kaya ka manonood, may sponsor tayo na may congressman. Wow. Congressman na sa part ng Norte, hindi ko na sasabihin. Oh. Meron din tayo dito sa sentro, kung saan dito malapit-lapit lang sa Manila. Meron din sa banda dito ng kung saan-saang lugar man dyan. Oo. Na kilala ko yung mga sponsor nila, which is nagtataka ko kasi may mga asawa na yun. Kaya kayo, ayusin ang pagko-comment. Kasi ang alam ko, itong mga sponsor kong itong mga kaibigan na to, nagtatago eh. Itong mga chicks na to. Oh, ito na balita to, mabanggitin ko pero dininay naman no. So far wala namang public reveal pero pinagtutugma-tugma lang ng mga tao. Nakita mo ba yung picture ni Ivana Alawi tsaka ni Congressman Dan Fernandez nung last year? Na balita yun sa Philippine Star na sinasabi, pati sa Manila Bulletin na sinasabi na yung background nila sa kusina, sa cabinet, tsaka dun sa kung saang parte ng bahay, halos magkamuka. Kaya pinag-iisipan ng mga taong bayan na nagkikita ba sila pero wala namang public acknowledgement na meron silang relasyon. So, ito haka-haka lang. Pero nakita mo ba 'yon? Oo, napansin ko yun. Pero honestly, hindi yun napawi yung oras ko na para mag-focus. Kasi nga, pinag-usapan nila na itong si Ivana, marami naman talagang way na pagkakakitaan ng pera. Nga, Kagaya oo. na lang ng vlogging. Pero siguro, Exactly. kung Dami pa yung- niya sponsors in terms of ex-deal sa mga brands, marami siya mga advertising deals sa totoong sponsor, hindi sponsor na politiko. Kaya, syempre, parang marami nagdududa na nagde-defend kay Ivana na, bakit naman siya papatol doon kung ang laki-laki naman ng Exactly. kinikita? Saka ang pagiging isang Ivana Alawi, hindi lang basta si Ivana. Kilalang kilala siya dito national sa Pilipinas. Na napakagaling niya na vlogger. At aside of that, marami nga siya pinagkukuhanan ng mga sponsor, which is mga sponsor na binibigay talaga para ma-endorse sa kanya. Hindi Oo. yung kagaya ng sponsor na mga kakilala ko, Oo. na ang ginagawa nilang sponsor ay pagkakakitaan yung mga key nila. Of Yun. course, di natin dinedepensahan si Ivana Alawi, just to be clear. Pero pinag-uusapan lang natin yung both sides, Kasi syempre, sinasabi ng netizens, posibleng nagsasama sila paminsan-minsan dahil dun sa mga picture. Pero syempre, may mga nagsasabi din na posibleng, bakit naman gagawin niya yun? Kasi kumikita naman siya on her own, di ba? Tama. Kaya nga, ito natatawa rin ulit ako one time, naalala ko. May isa akong friend, libre nga ako sa Wolfgang. Imagine, sabi ko, ang liit na karne. Oo. Coach, ang liit. Magkano Tapos may halos ang balor na binayaran namin, nasa almost 50 to 60,000. 50 to O, tapos 60,000 sabi ko, pesos. Ano ba yung alak na iinom natin? Sabi niya, per glass ba to? Or per, bottle? Oo. Tapos binasa ko yung bottle. Nakalan, makalan ba yun? Makalan. O yun, Makalan. Malaka or something ganyan. Di kasi ako umiinom. Ako rin, honestly, first time ko nakainom ng ganung brand na which is umabot ng 60,000. Sabi niya, no worries, my Grabe. darling. At hindi cash ang binayad. Ano? Black card. Wow. Sabi ko, ano ba yung black card na yun? First time Supplementary. mo makakita yun. Sabi ko, pa-share naman. Sabi niya, hindi mo to pwedeng gamitin. Hindi kasi sa akin na Wow. Imagine itong mga chicks na to, itong mga friend ko na to na may mga sponsor. Honestly, buhay pa itong mga to. At nandyan lang sila sa Teka, gilid. balikan natin yung isang sinabi mo. Kasi nasa level B pa lang tayo. Sabi mo, mga sugpo yung itsura. Pero pag type A, ano yung... Ayan naman, pag type A, ito na yung parang mga dinarangal, yung mga parang rinerespeto ang itsura, na kapag dinaan mo sa mga daan-daanan, talagang mapapalingon ka. Yung parang yung mga puti nila, parang kumikinang-kinang, yung kagandahan nila, parang hinulma talaga na ginawa talaga ng Panginoon na walang pagkakamali. Wow. Ganun yung mga itsura nitong mga nasa class A. Pero may mga class A din naman na kilala ko na mahilig din tumanggap kahit pang mababang sponsor kapag gusto talaga nila. So kunwari, meron silang mga class A ito, kunwari 100,000, pero pag nakita nila na yung nag-offer may itsura, talagang kumakagat naman itong May mga discount. class. May discount. May facial Sabi ko, bakit discrimination. naman may discount ka na ang laki-laki ng value ng mo. Ang dami mong pinagawa sa katawan mo. Tapos ngayon, papayag ka lang, ang bayad sa'yo, 20,000. So pag gumagawa po, nagmumura yung presyo. Oo, exactly, Pag coach. pumapangit, nagmamahal. Oo, exactly, coach. Kaya Grabe, sabi ko sa inyo, para rin pala kayong hindi kayo pwede sa class A, class A, class B. Ayun pala, pwede rin kayo sa turo-turo minsan. Kasi sabi niya sa akin, depende rin kasi yan kapag taglamig. Kasi naghahanap din ako pag painit. Tignan mo itong mga chicks na itong kakilala ko. At itong chicks na kakilala ko na super close ko lately nga, medyo matanda na nga yung kanyang sponsor. Oo, hindi ko kilala, pero kaya ko nasabi na matanda kasi
nga nag-chat, nag-message one time, sabi niya, ang tawag niya sa kanya is Kiddy. Tapos ang tawag niya is Granny. Oh. So parang Granny, so it's look like parang matanda nga. So yung sponsor niya, medyo, feel ko, medyo may age na siguro. Kaya ang tanong kaya, sino kaya to? Ha, may bestie. Kung sino tong lalaki mong to. Na grabe kung mag-sponsor sa. Imagine, pa-Wolfgang ka, magbabayad ka, kina-card-card mo na lang, wala pang cash. Ang tanong ko, yung mga babaeng yan, naiisip kaya nila kung ano yung future nila kasi syempre, kung di sila nakapag-aral o nakapagtapos, hanggang kailan? Baka mamaya palitan sila ng mas bata pag tumanda na rin Honestly, sila. sinabi sa akin yun ng bestie ko. Kaso ang sabi niya lang, at least hanggat maaga, nakapag-ipon-ipon na ako. Sabi niya sa akin, ano nakapag-ipon-ipon balita ako, ganito ganyan, di ba? Umiyak ka lang ng isang araw. Kasi umiyak ka dahil hinuha, binabawi, ganito ganyan. Hindi niya lang alam na kahit binawi niya, nakaipon na ako, naka-invest na ako. So, hindi ka matatakot na iwan ka. Sabi ko sa kanya, hindi na ako natakot. Ready naman ako maghanap ng iba. Makakahanap siya ng iba. Maghanap din ako ng iba. Wow. Sabi ko, so ilang pamilya pa sisirain mo, bestie? Di ba? Sabi ko sa kanya, ilang pamilya pa sisirain mo, bestie? Sabi niya, wala namang hindi ko naman kasalanan na gustuhin nila Sabi ko, ano ba yung pananaw mo, bestie? Pananaw ko sa buhay, wala naman akong pananaw sa buhay. Hanggat gusto, hanggat kaya nila, panindigan nila. Pero kung hindi nila kaya, huwag nilang susubukan. Yun sabi niya, so, ina-admit mo na makasalanan ka. Sabi ko sa kanya, sabi niya, kung ito yung rason para mabuhay ako at matry kong maging marangya ang buhay ko, kung masama man to sa Panginoon o sa mata ng tao, just be it. Sabi naman niya. So sabi ko kay bestie ko, sabi nga niya, hayaan mo na lang yung buhay ko as I live with my own na wala akong natatapakan. Sabi ko, may natatapakan ka. Siyempre, paano naman yung mga legal na asawa na nasira mo? Kung alam nila. Sabi ko, ibang mindset ka, bestie. Sabi ko sa kanya, coach. Pero ito, tingin ko lang, para lang sa mga kababaihan na nakikinig, siguro na pumatol dyan, dapat kung kumita sila dun sa mga ganun, which hindi natin ini-encourage, no, just to be clear. Pero siguro, mas maganda invest nila sa sarili nila in terms of hindi pagbili ng mga mamahaling gamit, sa edukasyon. Kasi kung nag-aral sila, kahit tumanda sila, hindi yun mawawala sa kanila at siguro mas magkakaroon sila ng future, hindi ba? Pero I think, coach, kung siguro nung una pa lang, nag-aral sila ng mabuti, feel ko, nabawasan tong mga babaeng nagpapa-sponsor. Kasi kung may utak sila at this time or meron man silang knowledge about it, for sure hindi nila gagawin yan. Although sabihin natin, kagaya ng sabi ng ibang mga friend ko na nag-sponsor na easy money. Easy money talaga yan kasi napakadaling gagawin mo. Isang oras lang, titirik lang mata nila anytime. May pera na sila. Diba? Medyo nakakaanong pakinggan pero totoo naman. That's the reality of life, guys. So, yun, sabi niya, kung totally, yung perang yun, ininvest na sa pag-aaral, maging public school man yan or private school, at least, hindi mo may isip ibenta kung ano man yung dapat mong ibinebenta this time. Tsaka siguro mas makapagpakasal sila sa talagang maayos na lalaki na mas tatalunin in terms of sponsor yung alaga for lifetime. Exactly. Coach, saka nga, coach, one time nga nasabi ko rin sa kanya yan, na-imagine mo ba ang magiging anak mo soon na pag tinanong yan ng mga kaklase niya na anong pangalan, anong trabaho ng nanay mo? Sponsor. Yung sasabihin ng anak mo. Di ba nakakahiya? O kaya sabihin sa'yo, nakapag-graduate ba yung anak mo? Hindi. Bakit? Sponsor. O di ba parang nakakapangit? Like sa next generation, na itong mga batang to na iluluwal nyo soon, na ang pangit lang na isipin, na galing sila sa kung kani-kaninong lalaki. Oo nga. At ang masaklap pa doon, kung yung lalaking yun, may legal pa na pamilya, kawawa naman yung mga bata for the next generation. Kaya nga sabi ko nga itong burdagulan na to, bardagulan na to, talagang napakapangit man na isipin na may mga ganitong uri na mga babae, pero this is the reality of life na kailangan nilang gawin para daw magkaroon ng easy money o ng marangyang buhay. Pero hindi na nila naisip yung second generation na masisira ang kinabukasan nila. Kaya at this point, kailangan nating isipin ng mabuti kung ano talaga ang dapat gamitin sa pera, kung saan ba natin dapat ito ilalagay. Oo nga, Tama exactly. Ba, so, yan ang ating episode dito sa Bardagulan. So, alalahanin, edukasyon ang solusyon para makaahon sa kahirapan at hindi ka gagamit ng sponsor. Ayan. Edukasyon ang solusyon, hindi ang sponsor. Ayan. Alright, maraming salamat.